The title of the message that I would like to share with you today is Transform. Transform. There is a battle taking place all around. Every person born in this world is part of that great battle. Even if you are unaware of the battle, tayo po ay nasa tinatawag na digmaan sa bawat araw. There is a spiritual battle. Spiritual battle for your mind and soul that is unseen with your natural eyes, that is unknown by most. Ang sabi po ni Apostol Pablo, we are fighting not against flesh and blood, but against spiritual forces of darkness. In Romans chapter 12, the Apostle Paul encourages those who have already put their faith in Christ to live with a spiritual mindset. Ang binibigyan diin po ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Roma, kung ikaw ay tumanggap na kay Kristo, kung ikaw ay isa ng mananampalataya, dapat ikaw at ako ay namumuhay sa tinatawag na spiritual mindset. Paul is telling us that even though we are living here on this earth, having physical bodies, we are to live in the Spirit with Christ. We live in the flesh and yet we worship God in the Spirit. We should always make it a priority in life to focus on spiritual things. Pakisabi nga sa katabi, spiritual things. Especially if we are going to worship God in spirit and in truth. We need to change our thinking. Ano bang klaseng pag-iisip ang dapat nating gawin? We need to understand that we live in the world but should not be part of this world. Ang Romans chapter 12 verse 1 to verse 2, this passage tells us that because of God's compassion, we should present, show, or provide our bodies as holy or living sacrifices. Pag sinabi kong holy, set apart, it means na ikaw ay para sa Diyos lamang. Ang ating pong mga buhay, ang ating pong mga pag-iisip, ang buo nating pagkatao ay dapat na settle. Settle na ako ay para sa Panginoon at hindi para sa mundong ito. When Paul calls us to present ourselves as living sacrifices, he is not just speaking of physical bodies alone, but rather the whole person, body, soul, and spirit. We are to present our whole person to God as living sacrifice. Ibig sabihin, lahat ng aspeto ng buhay natin ay dapat ibigay natin sa Panginoon. The Apostle Paul is touching on the truth that as believers, we are to live dead to sin and spiritually alive in Christ. Okay? Gusto kong pakisabi mo sa katabi mo, dapat patay ka na. Naku, ayaw sabihin. You know, that's what the Apostle Paul was trying to mention. We should be dead, not physically, we should be dead in sin. Ang namumuhay na Kristiyano sa mundong ibabaw, dapat patay na siya sa pamumuhay sa kasalanan. Iba na dapat ang paraan ng ating pamumuhay. Iba na dapat ang takbo ng ating isipan. Iba na dapat ang ating mga ginagawa. This is our spiritual act of worship. To live set apart unto God. To live to honor God. We are to live united with Christ. Living dead to sin and raised to new life in Christ. Matatandaan mo ang sinabi ng Apostol Pablo, ang sino mang nakipagkaisa kay Kristo ay bago ng nilalang. Ang isang mananampalataya, bago na ang iyong buhay. Pakisabi sa katabi mo, bago ka na. Okay? Parang hindi ka convinced sabihin sa katabi mo, no? Pakiulit, sabi mo sa kanya, bago ka na. Now, Romans 12:1-2 tells us that it is by the mercy of God that we can be spiritually transformed and no longer live as enemies of God. Ang sinasabi po ni Apostol Pablo, it is by the renewing of our minds that we can live transformed lives. When we are spiritually transformed,
we will think and act differently. Pag nabago ang pananaw ng ating mga isipan, tinanggap natin ang katotohanan, ako ay bago ng nilalang. Iba na ang paraan ng ating pag-iisip, iba ang paraan ng ating pananalita, iba ang paraan ng ating pag-uugali, iba ang pamamaraan ng ating pamumuhay. The question that is being asked, Pastor, how can we live transformed lives? Paano ba kami makakapamuhay? Paano ba tayo makakapamuhay ng buhay na binago ni Kristo? Number 1, remove the bad habits, worldly values, and selfish desires that lead us into temptation. Remove the bad habits, worldly values, and selfish desires that lead us into temptation. Now, how can you become spiritually transformed? We need to say no to the things that are not in agreement with the Bible. Paano daw po mababago ang mga buhay natin? Ang ating mga buhay spiritual, paano mababago ang ating isipan? We need to say no sa mga bagay na hindi ayon sa salita ng Diyos. Pakisabi sa katabi mo, learn to say no. We need to confront the unhealthy lifestyle, the sinful habits that we may have. Be transformed by the renewing of your mind. Be willing to say no to those distractions. Be willing to say no to those desires na nagtatali sa atin, papalayo sa Panginoon at palubog sa kasalanan. Alam niyo mga magulang, mga kapatid, the Apostle Paul is calling all Christians to focus on Christ and on the spiritual things. The things of this earth will surely fade away. Lilipas ang mga bagay sa mundong ito, maging ang mga bagay na pinapahalagahan natin sa mundong ito. Kung kaya't ano ang ating dapat gawin? We need to confront the unhealthy lifestyle and sinful habits. Pakitanong mo nga yung katabi mo, kamusta ka ba? Whenever the unhealthy lifestyle or habit tries to present itself to us, recognize it as a temptation that the enemy is trying to trap us with. We need to say no. Pakiulit, sabi mo sa kanya, we need to say no. Okay? Alam naman natin yung tama at mali. Kung alam nating mali, edi wag nang gawin. Amen. Ako, parang ang hina. Parang, amen? Amen. Hindi pa tanong ha, amen. Alam mo nang mali. Alam mo nang magpapahiwalay sa iyo sa Panginoon. Edi dapat hindi na natin ito gawin. When we live our lives as living sacrifice, there is a part of us that must die to itself. There are behaviors that needs to be changed. Pakisabi sa katabi mo, ayusin mo ugali mo. Ang taong binago ni Kristo, kasama ugali, hindi lang status. Hindi ka lang nagbago ng status na hindi na ako puntang impyerno, punta akong langit. No. The man or a woman that had been changed by God, transformed by God, there is a need to change the manner we behave. There are beliefs that must be unlearned. May mga paniniwalang dapat nang kalimutan, tulad ng mga swerte. Bakit tanong nga yung katabi mo, naniniwala ka ba sa swerte? Kaya kami namalas eh. Hindi, biro lang. Tigil-tigilan may kakapaniwala sa swerte. Tigil-tigilan may kakapaniwala na kapag gumawa ako ng mas maraming mabuti, mapunta ako ng langit, hindi din. O kaya kapag napuntahan ko lahat ng simbahan, maliligtas ako, hindi din. There are certain things that we need to unlearn. Beliefs that we must be unlearning. We need to stop focusing on the world's values. Kanina when I was reading news,
Nabasa ko na merong isang lalaki na caught siya ng cheating. Okay? He cheated sa kanyang girlfriend. Alam niyo, nung in-interview siya, ang sagot niya ay ganito: let us normalize cheating. Yun ang kanyang sagot. Na kapag ayaw mo na yung girlfriend mo, humanap ka na ulit ng iba. O kapag sawa ka na, humanap ka na lang ng iba, it goes down sa babae at sa lalaki. Let us normalize cheating. That's world values. And that is not right. Amen? Amen? Hindi tama yun. Yun ang tinuturo ng mundong ito. Ang tinuturo ng mundong ito, mandaya. Ang tinuturo ng mundong ito, mamuhay ka. Dahil tila baga wala kang accountability ng napakalaya. Do what you want. If you have it, flaunt it. And things like those, but that is not the lifestyle of a transformed life. We need to begin to focus on spiritual values. The Apostle Paul said in verse 2, do not conform any longer to the pattern of this world. Hindi ang mundong ito ang ating dapat na ginagaya. Ang dapat nating gayahin ay kung paanong namuhay si Kristo sa mundong ibabaw. Now you will tell me, Pastor, if I remove the bad habits, thoughts, and desires, ano ang dapat nating idagdag? Unang dapat nating idagdag, spend more time in prayer. The only way you can battle these temptations in life, find yourself on your knees in prayer. Kasi sa sarili po natin, hindi natin kayang labanan ang mga temptations ng buhay. Magagawa lamang nating labanan ng mga temptations ng buhay sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. And we can have God's power if we spend time in prayer. Pakisabi sa katabi mo, dagdagan mo yung prayer. You pray. You ask God, Lord, help me. Tulungan mo ako na paglabanan ang temptation na ito. Secondly, you participate more in public worship and practice private worship as well. Don't miss a Sunday worship service. Don't miss the preaching of the Word of God. Don't miss the study of your Bible. Don't miss meditating on the Word of God. The Word of God is the only Word that can change your life. The Word of God is powerful enough to change our mindset. Feed yourself with God's Word. Spend quality time with God. Engage on spiritual things. You know, I made mention sa mga kabataan, lalo na doon sa Eastern Visayas. Ang napapansin ko sa inyo, sabi ko sa kanila, pagka Bible study, hindi kayo magpa-register. Libre na nga ang Bible study, libre na nga ang seminar, hindi magpa-register. Pero pag inaya mo sa swimming, kahit may bayad, kahit 500 ang isa, walang reklamo, sama kagad. Pag Bible study, 5 piraso. Pag swimming, mahigit 100. Nagkakagulo pa. Pagka-swimming, ang ingay ng GC. O yun ang dala mo, tosino. Ikaw, adobo. Ako din adobo. Ano yung sa'yo? Manok. Ano yung sa'yo? Baboy. Ikaw, anong dala mo? Paksiw. Ikaw, anong dala mo? Paksiw din, pero lechon. Sosyal. Pagka-swimming, outing, ang daming ambag. Pag Bible study, pupunta na lang, alapang ambag. Pakisabi nga sa katabi mo, baguhin na natin. Naku, ayaw kausapin yung katabi. We need to have a change when it comes to understanding ng pagtalikod sa mga maling gawa. Engage yourself on spiritual things.
Pangalawa na binibili ng passage na ito, do not be conformed to the pattern or lifestyle of this world. The Greek word for conform has the meaning of fashioning or conforming one's mind and character to another pattern. Alam niyo, ito po ang ginawa ng Roman Empire sa kanyang lahat ng nasasakupan. They allowed other nations to be conformed to their way of living. In this case, sa sinasabi po ng Apostol Pablo, ay wag daw po nating gayahin ang gawain ng mundong ito. Alam niyo, I am a firm believer na merong mga tao talaga, meron silang tinatawag na healthy habits or lifestyle. Yan yung merong magandang ginagawa everyday. Pagkagising sa umaga, nagpe-pray. Pagkagising sa umaga, naghahanap na kagad ng Bible para mag-aral ng salita ng Diyos. Ang ilan ay nagwo-workout, nag-exercise. Yung healthy habit ng pagkain ng tama. May mga tao talaga, they are wired to do healthy things. But still others may find themselves caught up in unhealthy lifestyle. Ano yung unhealthy lifestyle? Yung overcommitment. Lahat na lang inoohan mo. Tapos ang ending, wala ka talagang nagawang mainam sa lahat ng inoohan mo. Ignoring health needs. Yung ingatan ng sarili, kumain ng mabuti. Pastor, mabuti naman akong kumain. Magana nga eh. Okay? Ang dami nga eh. Na healthy eating and running away from God and having no time for God. Alam nyo, we can find ourselves also in an unhealthy season of life. Ang ilan sa atin, Pastor, alam mo, talagang gusto kong lumago spiritually. Sisimulan ko bukas. Now listen, no matter how good your intentions may be, kapag hindi mo kagad ginawa, lilipas ang araw, lilipas ang linggo, lilipas ang buwan, lilipas ang taon, and you find yourself not really doing your good intentions. Don't think of, I'll start tomorrow. Do it today. Pwede mo bang sabihin sa katabi mo, do it today. You may find yourself in a season far away from the Lord if you will not be careful. Kapag inahayaan natin na yung mga ginagawa natin ay tulad din ng ginagawa ng mundong ito, unti-unti napapalayo tayo sa Panginoon. Dati gusto mo nagsisimba. Ngayon para sa iyo boring na magsimba. Kahit na magkandagulo, kanda-traffic, daming tao doon sa Philippine Arena. Para lang makita mo yung mga Koreanong mukhang babae. Ang traffic kaya doon. Okay lang. Hindi pa oras ng concert, maaga ka na. Siyempre, pastor. Pero sa church, hallelujah, pastor, hallelujah. You know, if we allow ourselves to be trapped in this cycle, na pareho tayo na ginagawa ng mundong ito, we will find ourselves unti-unti nalalayo na sa Panginoon. Ano ang dapat natin gawin? Once you realize the unhealthy worldly patterns in your life that you may have been following, you must choose, make a decision to remove them from your life. Pakisabi sa katabi mo, remove them from your life. Okay? Remove them from your life. Pag alam nating mali, wag na nating ulitin pa. Pag tumagas na kasi ang puso natin,
nawawala na yung tinatawag na conviction. Pag tumigas na ang puso mo na, total ginagawa naman ng lahat, okay na to, gagawin ko na rin, you will find yourself drifting apart or drifting away sa ating pong Panginoon. You know, that's the case. The same case is happening. We've been in Luzon, Visayas, and Mindanao just for 3 weeks. I have seen so many cases in the life of the young people na noon ay napakainit, but when they got involved on worldly things, they drifted away from the Lord. Dati mga singer sa church. Do you remember Whitney Houston? She's a church singer. Do you remember Elvis Presley, the king of rock? He used to be a singer in church. Many famous people, when they got caught up with the worldly things, they drifted away from God. Now, sasabihin mo sa akin, Pastor, hindi naman ako sikat, hindi naman ako celebrity. But it goes without saying na ito ay para sa lahat. Ang warning na ito ay para sa lahat. Bantayan natin ang ating mga buhay. Dahil kung gagayahin natin ang gawain ng mundong ito, magkokos yan na lumayo tayo sa Panginoon. Pakisabi sa katabi mo, huwag kang lumayo kay Lord. So anong dapat natin gawin? We need to remove old and worldly unhealthy patterns in our life and gawin natin ang mga bagay that would enhance our spiritual life. Thirdly, change the way you think. What you are thinking reveals who you are. Kung ano ang iniisip mo, ay siyang nagpapakilala kung sino ka. You know, Jesus desires that we live a life that is constantly seeking to grow in faith each day. We need to grow spiritually and gain spiritual understanding regarding God's will for our lives. We need to be spiritually minded. Pakisabi sa katabi, spiritually minded. Ang mga bagay na dapat laman ng ating puso't isipan ay may mga bagay kinalaman sa ating pong buhay spiritual. We should not be worldly minded. Just as plants need water to survive, without water they would stop growing and shrivel up and die. We also need spiritual refreshment. Ano ang sinabi ni Apostol Pablo in his want for the believer? Sabi ni Apostol Pablo, ang gusto niya, mga mananampalataya, spiritually renewed. Pag sinabing spiritually renewed, anumang pananampalataya mo kahapon ay tapos na. Your faith must be renewed every single day. Ano man yung experience ng kabutihan mo sa Panginoon yesterday, it's already done. Salamat sa Diyos sa kanyang lahat ng ginawa. But you have to believe that there are far greater things that God will be doing upon your life. Ang Kristiyano dapat bago, bawat araw, ang sigla ng kanyang espiritual na buhay. Ano ang sabi pa ni Apostol Pablo? Christians must be spiritually transformed. Hindi pwedeng walang pagbabago sa buhay natin. Hindi pwedeng every Sunday we worship God and yet nothing is happening to us. Let me tell you, brothers and sisters, those who have experienced an encounter with God, their lives will always be changed. Ang taong nararanasan ng presensya ng Diyos, ang buhay niya ay nababago. And thirdly, ang sinabi ng Apostol Pablo, we must be a living sacrifice. Ganun na lamang ang concern ni Apostol Pablo in the manner we think. Paul is concerned with what we allow in our minds and in our hearts. Remember, kung ano ang iniisip mo, ay siyang nagiging damdamin mo. At kung ano ang nagiging damdamin mo, siyang nagiging mood natin. At ano man ang nagiging mood natin, nagiging basis para sa ating mga pagdidesisyon. At ano man ang ating naging desisyon, ay makakaapekto sa takbo ng ating mga pamumuhay. Kung kaya't binigyang diin ni Apostol Pablo, dapat makalangit, espiritual, tama,
ang ating mga iniisip. As we spend time in praying, reading the Word of God, focusing on God, worshiping Him in spirit and in truth, our thought process will respond in positive manner. You begin to desire to grow spiritually. As you are being refreshed by the Holy Spirit, you will grow stronger in faith. The Word of God will become your spiritual water, and it will refresh your soul. Yung ating mga tinatawag na spiritual dryness will be replaced with new growth in your spirit. Mga kapatid, mga magulang, mga kapatid, ang panawagan po ni Apostol Pablo sa bawat isa sa atin ay magkaroon tayo ng tamang pananaw, tamang takbo ng isipan kung sino tayo sa harapan ng ating Panginoon. A healthy thought life will replace the unhealthy lifestyle, and you will begin to flourish spiritually. Pag ang iniisip mo, ako ay anak ng Diyos, at ako'y dapat mamuhay ng banal at may katuwiran, ano ang nagiging resulta? Lumalayo ka sa mga bagay na alam mo magpapalayo sa iyo sa Panginoon. Pag ang takbo ng isipan mo, tama ang iniisip mo na ako, kahit may nakakakita sa akin, kaya walang nakakakita sa akin, dapat maayos ako dahil wala mang taong nakakakita sa akin pero nakikita ako ng Diyos. Sa lahat ng sasabihin natin, sa lahat ng ikikilos natin, maging sa pag-uugali natin, we try to live a life that is pleasing to Him. Apektado ang paraan ng pamumuhay pag tama ang takbo ng isipan. Alam niyo, meron akong narinig na mga nagne-networking. Dati kasi doon sila tumatambay sa tapat ng Word of Hope. Doon sila eh. Doon nila pinaparada yung mga kotse nila. Kasi sa EDSA, yung tapat lang ng Word of Hope ang may ilaw. Kaya doon sila. Yung mga power. Ganun naman nila eh. May tatayo sa harapan, mga kapatid, power! Lahat sila, gagano lahat, power! Eh minsan, chismoso din tayo. Tsaka nandun sila sa tapat natin eh. Nakatayo ako doon sa salamin, nakikinig ako. Alam niyo, sabi nung kanilang leader, alisin mo sa isipan mong mahirap ka. Mag-isip ka ngayon na yayaman ka. Mag-isip ka ng Ferrari. Mag-isip ka ng ganito. Mag-isip ka ng ganyan. Isipin mo, yayaman ka. Yayaman ako. Power! Power! Parang gusto ko rin power! Gusto ko lang lumabas eh. Somewhere, somehow, what he's saying has something to do with the Apostle Paul was trying to convey. Bago ka nang nilalang, bago na rin dapat ang takbo ng iyong isipan. Hindi na pwede yung kaisipang, tao lang ako eh. Tao lang. Hindi na pwede yung kaisipang yun. Kasi pag sinabi mo, tao lang ako, kaya ako gagahulog sa tukso kasi tao lang. Now, you are a new creation. Sabi ng Bible, we can do all things through Christ who gives us strength. Ibig sabihin, ako'y bago nang nilalang. Yung dating mga tukso sa buhay ko sa pamagitan ng kapangyarihan ni Kristo ay magagawa ko ng pagtagumpayan. Yung mga mali kong gawa, hindi sa sarili kong lakas, kundi sa lakas ni Kristo ay magagawa ko ng ayusin ang buhay ko. Kung dati ako naniniwala sa swerte, kung dati naniniwala ako na yung upuan ko dapat nakatapat sa araw, dahil ako'y bago nang nilalang, ako'y naniniwala na sa anumang panahon, pagpapalain ako ng aking Panginoon. If you will change the manner you think, you will have a different kind of life. Oh, hallelujah. You know, one of the testimonies that I have happened in Southwest Mindanao.
Nung pumunta kami doon, nagulat ako. Ang mga musicians, ang kaganda ng gamit. Still and good. Talaga. Saka ang gagaling nilang tumugtog. Para kang nakapakinig ng original. Man. Doon ako nakakita ng gitarista mula sa ulo hanggang sa baba. Sabi ko, kulang pa ata, dagdagan mo. Tsaka yung drummer doon, pambira. Siyempre, mas magaling pa rin yung drummer natin. Praise God, ha? Celebrity to. Sabi ko, doon sa pastor nila, Pastor, anong nangyari? Ang alam ko sa Mindanao, ang tugtugan, alam niyo, tugtugan basta lang makatugtog. Diba? Ano nangyari? Tsaka dati ang mga lyrics doon kakaiba eh. Yung Majesty, Magic Tree. Magic Tree. Worship is Magic Tree. The Lord reigns, Dolores. Dolores. Rejoice, rejoice. Sabi ko, what happened? Sabi niya, Pastor, simple lang. Tinanggap lang namin yung katotohanan, ang Diyos niyo sa Word of Hope ay Diyos din namin. Sabi ko, kaya, binago namin yung takbo ng isipan namin na hindi porke nasa probinsya kami, ang buhay namin, ang paraan ng ministry namin, dapat ganun lang, no? Sabi niya, binago namin ang mindset namin. Now, brothers and sisters, this is what the Apostle Paul is trying to say. Pag binago mo ang takbo ng isipan mo patungkol sa Diyos at patungkol sa iyong sarili, you will see your life moving on a different direction. You will see your life overcoming. You will see your life greatly blessed. Pakisabi sa katabi mo, change the way you think. As you change the way you think, nakikita natin na merong masigit na ginagawa ang Panginoon sa ating mga buhay. God just don't want na ang Word of God would be near to us, but He wants the Word of God to be in us. There must be a total change by the renewing of our mind. It is a complete change for the better. The change for the better is to prove, to test, and to examine ang nais ng Diyos sa ating pong mga buhay. Last but not least, the outcome of a transformed life. To be able to know God's perfect will. Now, Paul tells us in Romans 12:2 regarding the outcome that will take place when we live transformed lives. Ano ang kanyang sinabi? We will be able to know God's will, perfect will for us. Now, let me tell you, brothers and sisters, that only Christ can give you true meaning and purpose in your life. God has called us to be set apart. God has called us to do great things for His honor and for His kingdom. God has given us talents, gifts, abilities, unique to each and every one of us. This will allow us to live a life that will build up others' faith, to preach the gospel, to share the gospel in your area of influence and even around the world. You will tell me, Pastor, and you will ask me, Pastor, ano ba talaga ang kalooban ng Diyos sa buhay ko? Ang malaking pagkakamali natin, pag pinag-uusapan natin yung will of God, ang iniisip natin is the future na gustong gawin ng Panginoon sa atin. In the context of what the Apostle Paul was trying to say, ang sabi niya, if you will not conform to the pattern of this world, if you will renew your mind, you will know God's will. Ano ba yung God's will? Sa konteksto ni Apostle Pablo, ang sinasabi niya, a life that will glorify God
in every aspect. Yun daw po ang kalooban ng Diyos. Na sa hindi natin pag-conform sa mundong ito, sa pagbabago ng takbo ng ating isipan, sa lahat ng lugar na puntahan mo, nakikita sa iyo si Jesus. Na sino man ang taong kausap mo, pansin nila ang malaki nating pagkakaiba. That when you open up your mouth, not words of this world will be proceeding, but the words of God. In the manner you make decisions, magugulat sila, anong pagkakaiba? Kasi iba kang mag-decide. Laging ang basis mo ay kalooban ng Diyos at salita ng Diyos. That is God's will for you and for me. Mula sa pamilya hanggang sa lahat ng taong makakasalamuha natin, mabigyan ng kapurihan at kaluwalhatian ang pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo. Come on, let's give God a mighty clap of praise today. Hallelujah. So that the world will see Jesus through your life and through my life. Are you living a transformed life? Now let me tell you, none of us is perfect. Wala naman po sa atin ang perfect. And don't be discouraged. But we are being challenged to begin today. Pakisabi sa katabi mo, ayusin natin ngayon. Do not conform to the pattern of this world. Change the way you think so that God's will can happen upon your life. And that is to bring Him glory every single day sa aspeto ng ating pong mga buhay. Start today. Understand your life's journey in Christ is where you are giving your life a spiritual act of worship. This is living transformed life. This is living as a living sacrifice. This is a life of worship that God has blessed and saved us with.